Hello mga mare at pare! Welcome back to my vlog! For today's video ay pupunta na naman tayo sa pinaka-paborito nating mall, ang Festival Mall. Yes! At ngayon nga guys, ay dito tayo dumaan sa may gilid ng festival para maiba lang sa video. Ito yung riverside ng festival at ang tagus nito ay sa Landmark. At una nga namin sinakyan ay ang Train Choo-Choo ng festival. Sobrang tagal na nga nung last na nakasakay ako dito at ang pagkatanda ko pa ay mga baby pa yung dalawa kong anak. And it's just a happiness for me and my family dahil naisakay namin siya dito. Kahit kaya naman namin siyang ilibot dyan nang hindi sumasakay sa tren na yun. Medyo may kamahalan na nga rin ng ticket dito sa train na ito dahil 80 pesos na siya per person. Pati si Tadashi, 80 pesos din. Diyos ko, lahat na lang napakamahal. So, ito nga yung view kapag sumakay kayo ng train. And again, ang ticket ay 80 pesos. At ito ang mga makikita nyo. Di ba naman ina-expect nyo nasa Manila kami? Wala naman kami sa probinsya. So, ganito, mga temporary train lang ang nasasakyan namin or artificial train, I would say. At artificial view lang din ang meron kami. Yes, ayan na nakikita nyo, maliit na sapa na ang akala ni Tadashi is totoo. At nandito na nga kami sa Kidzuna. Yes, after namin siya isakay dun sa ground floor, pumunta na kami dito sa 4th floor. Sa Landmark area to actually eh. And dito pinaglaro na namin si Tadashi kasi parang sobrang tagal na nung last na napaglaro namin siya sa ganitong lugar. And naging happy naman siya. Look at him. So, ang ticket nga pala dito ay worth 250. Isang guardian na yon, tapos isang bata. And if mag-additional guardian ka, it would be another or additional 150 pesos. Napakasaya lang sa mata makita ni Tadashi na nag-e-enjoy siya and hindi siya mapakali kung saan talaga siya maglalaro. Kasi napakadami talagang spot dito kung saan ka pwede maglaro. I mean, yung bata kung saan maglalaro. And kami na rin as a parent, nag-enjoy din kaming mapanood siya na naglalaro kasama yung ibang bata. Pero parang medyo may pagka-introvert talaga to si Tadashi kasi na-enjoy niya talaga yung sarili niya. Like kahit maglibot-libot lang siya dyan, mag-check lang siya ng mga laruan, ganyan. Hindi siya masyadong interested na makipaglaro sa ibang bata. Bagay na bagay nga sa kanya, yung suot-suot niya na pang-doktor, pero hindi ko alam kung bakit nagluluto siya dyan. Medyo marami din kasing area dito na pwede sila maging doktor, pwede maging chef, tagagawa ng sushi, sa market, mga ganyan. Ang cute-cute lang talaga ng place and meron talagang mga toys na swak doon sa bawat spot na yon. At ang naisuot nga ni Tadashi na suit ay yung pang-doktor, pero dito siya nagpunta sa may lutuan na area and yan, pinagsuot din namin siya ng pang fire department, ganyan, tapos hinubad na naman niya. Ito pa nga yung isa sa mga suit, yan, yung pang chef. At nakita nyo ay yung daddy niya mismo ang nagsusuot kasi cute na cute talaga kami sa kanya, pero yon, nangangati ata siya sa mga suit kasi hello, ilang bata na nagsuot nun. Okay, mag-alala, pinaliguan agad namin si Tadashi pag uwi namin. At ito nga yung sinasabi ko na supermarket. Tignan mo ang cute-cute. And yan, merong parang cash register. Tapos mag-ikot-ikot si Tadashi dyan. Magkuha siya ng tomato, mushroom. Ang mahal na rin pala talaga ng kilo ng mga gulay ngayon, guys. No? Tignan nyo. Ay, ano yun? Diyos ko po, nakakagulers. Buti na lang talaga din, ang panahon ngayon ay digital na. Kasi in the future, magiging core memory ni Tadashi itong mga ganito. And I know na kapag medyo lumaki na siya, hindi na niya may enjoy yung mga ganito. Like ni Kyle, yung isa kong anak, kahit dalayin ko siya dito, I think hindi na siya masyadong mag-e-enjoy kasi yun nga, meron lang ding age bracket ang mga ganitong place. At nasa age tayo ni Tadashi na ma-enjoy niya kung ano yung mga nakikita niya sa loob. And we are very lucky na, you know, kaya natin, afford natin siya paglaruin sa ganito. Kasi hindi naman talaga siya masyadong pricey, guys. Like, if may 500 pesos ka, dalawang mag-asawa na kayo nun. Tapos, with everything. Ganon. Isa din sa mga natutunan ko nung medyo na talaga nag-focus na ako sa family ko. And, kasi before nga, hindi ako masyadong focus. Parang mas focus ako sa sarili ko. But,
at my age, siguro ngayon, at the age of 32, mas na-appreciate ko talaga yung time ko sa family ko. And parang, it is one of the most important things sa buhay ko talaga. Like, it's better if I spend it with my family, yung mga times ko na libre, ganyan. Mas okay na mag-spend ako ng time sa kanila rather than doing it outside the house, mag-inom, mag-party, and all that shit. Parang hindi na talaga siya for me. So, doing things like this ay talagang na-fulfill ko ang aking inner child, and at the same time, nakakabuo kami ng memories together. How we only wish na talagang kasama pa namin yung iba pa namin mga anak, pero yun nga, medyo may edad na sila, and they're no longer interested, I guess, in spending their time with us. May mga bagay din kasi sa buhay namin ngayon ni Barry na medyo hindi namin kontrolado, lalo na pagdating sa usapin sa iba pa namin mga anak. And, you know, a lot of things happen in the past, and gaya nga na sinasabi ko, what we can only do is to move forward. So, nag-move forward kami kasama si Tadashi, at paminsan-minsan kasama naman yung iba naming mga anak. And, ayun, I hope you guys enjoy this video. And lagi ko ang sinasabi, piliin nyo palagi maging masaya. And I will just add up na piliin nyo rin ang inyong pamilya at all times. Ang pera mapapalitan lang yan, pero yung mga memories na makikreate nyo together with your family ay irreplaceable. So, I hope you guys enjoy this video. And mag-iingat kayo palagi. Keep praying because there is always a beautiful day ahead of you. Yun lamang. Bye! Thank you for watching.